Hi guys! For today's ganap, tara, samahan nyo kami ni Bria ngayong araw. Heto, habang nagbo-voice over ako, nagpapatulong nga pala ako kay Bria mag-voice over. Ate, help mo na si Mami mag-voice over? Ano pong masasabi mo, ate? Ayan guys, sa susunod talaga si Brian na yung magbo-voice over. Char, pag pwede na. Pinusod ko muna siya dito bago ko siya i-exercise. Then, inihiga ko muna siya, tapos in-exercise ko na yun sa kamay niya at sa braso niya. Tinutupi-tupi ko lang to dahil yung kaliwa niya ay palaging naka-straight at yung kanan naman ay palaging nakabaluktot. Or hindi niya masyadong naidederecho. Kung ano yung ginawa ko sa kanan, ganun din yung gagawin ko sa kaliwa niyang braso. Tiyaga at mahabang pasensya ang kailangan para natetherapy ko si Bria at syempre yung oras din ay gugugulin namin dito. Magiging worth it naman ng lahat basta tayong mga nanay i-push din natin ang ating mga anak. I-push natin sila na kaya nila, nandito tayo nakasuporta para sa kanila. Para in the future, magawa nilang makaupo mag-isa, makatayo at kung makakalakad, tapos mag-aaral na sila. Kahit ano pa yung mauna dyan, basta ang importante, nagpapatuloy tayo. Etong dalawang binti naman ni Bria ang in-exercise ko, pinagsasalit-salitan ko lang itong pagalawin para siya itong nagbabike. Nung kaya ko nang tupiin ng sabay, ginawa ko na ito, tapos in-straight ko. And then, ito naman, nag-rhythmic rotation kami ng kanyang hips. Ito pala yung pinaka natatandaan ni Bria, yung pag-angat ng kanyang ulo. Yun yung pull to sit na palagi naming ine-exercise noon, kaya ngayon binabawasan ko na dahil unlimited taas ng ulo talaga si Bria. Nakakatuwa lang talaga kasi meron talaga silang matatandaan sa araw-araw nilang gagawin at ginagawa. Kaya dapat more on pagdapa kami para mag-balance na yung head control ni Bria at head trunk. Pagkatapos naman sa hips, itatagilid ko naman siya ng pakanan at pakaliwa. Kaganitong madalang kami mag-exercise, talagang ilalaban niya yung katawan niya. Pero pag madalas or everyday namin gagawin, matatandaan niya at siya na mismo yung makakagawa para makatagilid siya. Pag kasi nakahiga at nakatihaya lang si Bria, yun lang ang tatatak sa kanyang brain. At posibilidad na magkaroon talaga siya ng deformities. Ayan, ayaw pala ni Bria magkaroon ng deformities kaya talaga namang tiyagain natin sa pagte-therapy at sa mga exercise na gagawin natin. Dito, sa left side ni Bria, dito ako medyo nahihirapan pero itatry pa rin natin para sa kanya naman to. Dahil may time, nag-spasticity si Bria, more on pag-aaral pa ako sa kanyang kondisyon. Habang nakatagilid dito si Bria, nilalaro ko siya ng kanyang toys, yung tumutunog para mag-focus siya sa gitna. Ayan, more try pa rin ako sa kanya dito kahit medyo naninigas na rin yung inyong bahagi ng katawan. Kaya yan, more push pa. Tapos eto itsura ni Bria, nilapit ko na sa kanya yung toys niya. O, tinititigan niya na yan. Pagkatapos, sa kabilang side ko naman tinagilid si Bria, ito yung pakanan. Nakasuporta lang ako, pero binibitawan ko siya dito. Tinatry ko kung kaya niya na, ayan, nakakaya naman niya talaga. Inarga ko muna si Bria, pagkatapos, idapa ko na siya. Meron siyang unan, dalawang unan sa dibdib niya. Tapos, tinukod ko yung dalawang siko ni Bria. Tapos, sinahaplos ko yung batok niya para iangat niya yung kanyang ulo. O kaya, binabrush ko yung pwede sa balat ni Bria. Tapos, kinukuha ko yung attention niya dito sa harapan para iangat niya yung kanyang ulo sa gitna. Pero ayan yung ulo ni Bria na iaangat niya sa kanan nga lang. Mas malakas kasi yung control niya pag kanan. Kaya tuturuan pa natin siya na sa gitna niya ilagay ang kanyang ulo. Or dun niya balansehin. Eto si Bria guys, napakamasayahing bata. Nakakatuwa talaga. Narelax ko muna siya dito at ipinahinga. Sinasabi ko sa inyo, inaangat niya yung ulo niya kahit di ko naman ito ginagalaw. Pag nakahiga si Bria, naigigitna naman niya ang kanyang ulo, tapos babalik ulit sa kanan or kaya sa kaliwa. Kinuha ko na si Bria para naman idapa siya sa vestibular ball or therapy ball.
Nung pinapa-therapy namin dati si Bria, dito siya inuupo at saka dinadapa ng kanyang physical therapist. Tapos, ayun, in-orderan lang namin siya para meron na kami dito sa bahay dahil na-stop na nga yung physical therapy ni Bria. Sa ngayon, dito na muna kami sa bahay nagte-therapy at yung ibang mga natutunan ko, ina-apply ko kay Bria. Mabagal man ang development ni Bria, pero meron at meron siyang mga natatandaan at mga natututunan. O, ayan, di ba? Sang-ayon ng bebe Bria na yan. Sana sa mga gagawin naming video ni Bria ay matulungan pa niya ako sa pag-voice over. Sabihin mo, Mama. Mama. Daddy. Ate. Lola. Ayan, practice lang kami para makapagsalita si Bria. Ako muna yung magsilbing speech therapist niya. Ayan, ang ganda ng posisyon ni Bria kapag nasa ayos talaga yung kanyang ulo. Tapos, nakikipag-cooperate siya. Masaya na naman ang bata-batutan na yan. May natutunan na naman siya. At eto, nung napagod na siya, tinanggal niya na sa pagkakatukod ang kanyang mga siko. May nabuti kong nakadapa pa rin si Bria, inayos ko lang ang kanyang braso at siko. Tapos nandito ako sa harapan niya, kinakausap ko siya dito para iangat niya ng kusa ang kanyang ulo sa gitna. Basta enjoyin lang natin yung mga moment na kasama pa natin ang ating mga anak dahil hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kapag may anak tayo na maraming special needs, igala natin sila, ilabas natin, hayain natin silang makasalumuha sa iba. Huwag natin silang ikulong sa bahay, payagan natin na makita nila ang ganda ng mundo. Huwag natin intindihin ang sasabihin ng ibang tao na wala namang maitutulong sa buhay natin, lalo na sa mga anak natin. Enjoyin lang namin yung moment na bata pa si Bria, na nakakapaglaro pa siya at ako pa yung paborito niyang kasama. Dahil kapag dumating na yung time na mag-schooling na si Bria, marami na siyang makikilala at magkakaroon siya ng new friends. At pagkatapos niyang mag-therapy, heto at pakakainin ko na si Madam Bria. Sinasanay ko siya sa ganitong posisyon, mas komportable kaming dalawa dito. Nakaupo siya sa car seat, tapos sinusubuan ko na lang siya.